Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, ICT, Grade 4, Quarter 1, Aralin 8. Introduction to Block Coding, Algorithm at Basic Process Flowchart. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Narito ang mga kasanayan. Ang mga mag-aaral ay: una, nakagagawa ng algorithm para sa mga gawaing pang-araw-araw. Ikalawa, nakagagawa ng basic process flowchart para sa mga gawaing pang-araw-araw. Narito ang mga layuning pampagkatuto. Una, na ipaliliwanag ang konsepto ng block coding. Ikalawa, na ipakikita ang mga pangunahing kahalagahan ng block coding. At ikatlo, natutukoy ang iba't ibang uri ng mga blocks at ang kanilang mga gamit. Pang-apat, nakabubuo ng simpleng dokumento gamit ang block coding. Narito ang mga nilalaman. Introduction to block coding. Una ay ang algorithm. Ikalawa ay ang basic process flowchart. Magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Una, ipakita ang mga larawan ng mga blocks sa mga mag-aaral. Ikalawa, ibigay ang mga papel at iba't ibang blocks sa mga mag-aaral. Ikatlo, ipaliwanag ang gawain. Ngayon, tayo'y bumuo ng isang larawan o utos gamit ang mga blocks. Ikaapat, hikayatin ang mga mag-aaral na gamitin ang mga blocks sa kanilang papel para ipakita ang utos. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Bilang mga mag-aaral na naghahanda para sa isang teknolohikal na mundo, mahalagang magkaroon tayo ng pundasyong kaalaman sa mga makabagong pamamaraan ng programming. Ang block coding ay isang pangunahing hakbang sa pag-unawa kung paano gumagana ang mga computer at software. Sa pamamagitan ng block coding, mas madali nating nauunawaan ang masalimuot na konsepto ng programming gamit ang visual na representasyon ng mga code. Kasama dito ang mga algorithm na nagbibigay ng sunod-sunod na gabay sa pagsasagawa ng mga gawain, at ang mga process flowchart na naglalarawan ng daloy ng mga proseso. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Algorithm. Ang algorithm ay isang serye ng mga hakbang na ginagamit upang malutas ang isang problema o gawain. Basic Process Flowchart. Ang Basic Process Flowchart ay isang visual na representasyon ng isang proseso o algorithm na nagpapakita ng sunod-sunod na mga hakbang na kasangkot. Block coding. Ang block coding ay isang visual na paraan ng pag-program na gumagamit ng mga bloke na maaaring i-drag o i-drop
upang makabuo ng code. Karaniwang ginagamit ito sa pagtuturo ng mga batayan ng programming sa mga bata. Program. Ang program o programa ay isang hanay ng mga tagubilin o utos na isinulat gamit ang mga bloke sa block coding na nagsasabi sa computer kung ano ang dapat gawin. Binubuo ito ng iba't ibang mga scripts, loops, conditionals at iba pang mga bloke. Flowchart. Sa block coding, ang flowchart ay maaaring magpakita kung paano dumadaloy ang kontrol mula isang bloke patungo sa susunod, kabilang ang mga desisyon o conditionals, loops at iba pang logic. Pag-execute o execution. Pag-execute o execution sa konteksto ng block coding. Ang pag-execute ay tumutukoy sa proseso ng pagpapatakbo ng mga utos na binubuo gamit ang mga bloke. Code o kodigo. Ang code o kodigo sa konteksto ng block coding, ang code ay tumutukoy sa mga utos o instruksyon na binubuo ng mga magkakaugnay na mga bloke na ginagamit upang magprograma. Dumako na tayo sa Introduction to Block Coding. Ang block coding o kilala rin bilang visual programming ay isang paraan ng pagsusulat ng code na gumagamit ng pre-built na bloke o mga bahagi upang lumikha ng isang programa. Bawat bloke ay kumakatawan sa isang tiyak na function o utos at maaari silang madaling i-drag at i-drop sa isang workspace, kung saan maaari silang i-arrange at i-interconnect upang bumuo ng isang buong programa gamit ng computer. Sa block coding, ang mga utos ay inilalahad gamit ang mga bloke o blocks na kumakatawan sa isang o iba't ibang functions o operasyon. Narito ang ilang hakbang kung paano ito ginagawa. Una ay ang pagpili ng bloke. Una, piliin mo ang mga bloke na kailangan mo para sa iyong utos. Halimbawa, kung gusto mong magdagdag ng 2 numero, pipiliin mo ang block para sa addition. Ikalawa, pag-arrange ng bloke. I-arrange mo ang mga bloke sa isang workspace. Ito ay parang paglalagay ng mga piraso ng puzzle. Kailangan mo silang i-connect ng tama upang bumuo ng tamang utos. Ikatlo ay ang pag-configure ng bloke. Kapag naka-arrange na ang mga bloke, kailangan mo silang i-configure. Halimbawa, sa block para sa addition, ilalagay mo ang mga numero na gusto mong i-add. Ika-4 ay ang pag-execute. Kapag lahat ng bloke ay naka-arrange at naka-configure na, pwede mo nang i-execute ang iyong utos. Ito ay magre-resulta sa isang output based sa iyong inilahad na logic. Sagutin natin ang mga katanungan. Una,
Ano ang naging karanasan ninyo sa pagbuo ng mga utos gamit ang mga blocks? Ikalawa, paano ninyo nakuha ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga blocks upang maipakita ang tamang utos? Ipaliwanag na sa gawaing ito ay magiging pareho o katulad din sa block coding kung saan ang mga blocks ay kumakatawan sa mga dapat sundin sa pagbuo ng mga programa. Ipakita rin ang mga larawan ng mga blocks sa harap ng mga mag-aaral. Ibigay ang mga papel at iba't ibang blocks sa mga mag-aaral. Ibigay ang mga papel at iba't ibang blocks sa mga mag-aaral. Hikayatin ang mga mag-aaral na gamitin ang mga blocks sa kanilang papel para ipakita ang utos. Pagkatapos ng gawain, pagsama-samahin ang mga mag-aaral at ipakita ang kanilang mga likha. Itanong sa kanila kung paano nila inilahad ang utos gamit ang mga blocks. Ipaliwanag ang gawaing ito ay magiging pareho sa block coding, kung saan ang mga blocks ay kakatawan sa mga utos na dapat isagawa sa pagbuo ng mga programa. Ipaliwanag na ito ay parang pag-aayos ng puzzle gamit ang mga block para makabuo ng isang larawan o utos. Panuto, gamit ang iba't ibang uri ng blocks tulad ng start block na kulay blue, walk block na kulay green, at stop block na kulay red. Ipakita ang ilang mga larawan ng blocks na may mga kulay at mga larawan ng utos sa paglalakad o paghinto ng lakad. Gumawa ng programa kung paano gagamitin ang mga blocks tungkol sa paggabay sa paglalakad ng isang tao. Ibahagi ng pasalaysay ang nabuong programa sa klase. Ipahayag ang mga mahahalagang idea o konsepto na kanilang natutunan habang ginagawa ang programa. Dumako na tayo sa algorithm. Ano nga ba ang algorithm? Ang algorithm ay isang serye ng mga instruksyon na kinakailangang gawin ng isang computer upang malutas ang isang maayos na tinukoy na problema. Ito ay nagtatakda kung ano ang dapat gawin ng computer at paano ito gawin. Ipaliwanag ang kahalagahan ng algorithm sa pang-araw-araw na buhay, tulad ng mga hakbang sa pagluluto o pag-ayos ng isang araw. Ipaliwanag ang konsepto ng algorithm bilang isang serye ng mga hakbang o instruksyon na ginagamit upang malutas ang isang partikular na problema. Magbigay din ng ilang halimbawa ng algorithm mula sa pang-araw-araw na buhay, tulad ng pagluluto ng itlog o pag-aayos ng kanilang gamit sa umaga. Pagproseso ng pag-unawa. Ipaliwanag ang mga sumusunod na katangian ng isang magandang algorithm. Narito ang malinaw na mga hakbang. Ang mga hakbang o instruksyon ay dapat maliwanag at madaling sundan. Una, tama at epektibong solusyon. Ang algorithm ay dapat magtutulot ng tama at epektibong solusyon sa problema. Ikalawa, paggamit ng minimal na hakbang. Ang mabuting algorithm ay gumagamit ng simpleng hakbang o ilang mga hakbang
upang maabot ang solusyon. Ikatlo, pagsasaliksik sa lahat ng posibilidad. Sa ilang kaso, ang algorithm ay dapat sumubok o subukin ang lahat ng posibilidad bago magdesisyon sa tamang solusyon. Narito ang isang halimbawa ng algorithm na nagpapakita ng mga hakbang kung paano magluto ng sinaing gamit ang ordinaryong kalan. Una, magtakal ng bigas sa kaldero gamit ang takalan ng naaayon sa dami ng mga tao na kakain. Ikalawa, hugasan ang bigas ng 1 o 2 beses. Ikatlo, itapon ang pinaghugasan o hugas bigas. Ikaapat, lagyan ng malinis na tubig para sa sabaw ng sinaing gamit ang takalan. Ikalima, takpan at isalang sa kalan. Ika-6, hintayin kumulo. Ikapito, pagkakulo ay buksan ang takip ng kaldero at obserbahan o tikman. Ika-8, hanguin ang sinaing matapos na matiyak na sapat na ang pagkaluto nito. Paglalapat at pag-uugnay. Una, magbigay ng simpleng problema tulad ng pag-aayos ng mga numero sa isang listahan mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Ikalawa, pangkatin ang mga mag-aaral at hayaang bumuo ng kanilang sariling algorithm para malutas ang problema. Ikatlo, pagkatapos ay magpalitan ng mga binuong output upang masuri kung gaano ito kaepektibo. Ipaliwanag ang kahalagahan ng mga simbolo sa algorithm sa pamamagitan ng paglilinaw na ang mga ito ay parang wikang ginagamit ng mga programmers upang ipahayag ang kanilang mga paraan sa paglutas ng isang problema. Dumako na tayo sa basic process flow chart. Ang flowchart o flowchart ay isang diagram na nagpapakita ng mga hakbang sa isang proseso. Karaniwang ginagamit ang flowchart para ma-visualize ang sunod-sunod na mga aksyon o impormasyon na kinakailangan para sa pagsasanay, pagdodokumento, pagplano at paggawa ng desisyon. Ito ay gumagamit ng mga simbolo, shapes at arrow upang ipakita kung paano ang isang hakbang ay nauugnay sa isa't isa. Pagsisimula at pagtatapos. Ito ay karaniwang ipinapakita gamit ang simbolong bilog na may nakasulat na start at end. Proseso. Ito ay isang higit parihabang bloke na naglalaman ng isang hakbang o aksyon sa algorithm. Desisyon. Ito ay isang hugis diamanting bloke na naglalaman ng kondisyon o desisyon na dapat suriin. Input o output. Ito ay hugis paralel na bloke na sumasagisag ng input o output ng data. Arrow. Ang mga linya ay nagpapahiwatig ng pagkakasunod-sunod sa daloy ng proseso. Isang halimbawa ng algorithm tungkol sa pagkakasunod-sunod ng aktibidad na nagpapakita ng proseso na gagawin ng isang mag-aaral sa isang regular na routine sa umaga buhat sa pagising hanggang sa pagpasok o pagtungo sa paaralan.
Gamit ang mga simbolo gaya ng arrow, pagsisimula at pagtatapos, proseso at desisyon, kasama ang kaukulang mga label na makikita sa flowchart diagram, pansinin at pag-aralan kung paano ang mag-aaral ay dumaan sa iba't ibang magkakasunod na proseso buhat sa panimulang hakbang hanggang sa pagtatapos. Magkaroon ng talakayan at pagpapaliwanag sa algorithm gamit ang halimbawa ng flowchart diagram. Narito ang pinatnubayang pagsasanay. Tingnan nating mabuti. Ito ay nagsimula sa panimula. Ikalawa, gumising ng umaga at maligo. Ikatlo, kumain ng almusal at magbihis ng uniforme. Ikaapat, umalis ng bahay at nag-abang ng school bus. Ikalima, tagumpay bang nakasakay? Kung ang sagot ay oo, nakarating sa eskwelahan. At pagtatapos. Kung ang sagot ay hindi, sumakay ng alternatibong sasakyan at nakarating sa eskwelahan at pagtatapos. Paglalapat at pag-uugnay. Ibahagi ang isang simpleng problema tulad ng paano gumawa ng sandwich. Atasan ang mga mag-aaral na bumuo ng kanilang sariling algorithm na gamit ang mga simbolo ng flowchart ukol sa pagsisimula, proseso, desisyon, input o output at arrow para sa direksyon ng susunod na hakbang o proseso. Ang mabubuong algorithm ay ipepresenta sa klase. Isaalang-alang ang kahalagahan ng tamang pagkakasunod-sunod ng mga simbolo na nakita sa larawan gaya ng sa pagbuo ng malinaw at epektibong algorithm. Paglalapat at pag-uugnay. Pamamaraan sa pagsusuri. Obserbahan ang mga mag-aaral sa kanilang pagsasagawa ng pagsasanay at pagbuo ng algorithm. Tukuyin ang mga posibleng pagkukulang o pagkakamali sa paggamit ng mga simbolo. Tukuyin ang mga natutuhan habang isinasagawa ang presentasyon. Narito ang mga karagdagang pagsasanay. Una, alamin ang mga dating kaalaman ng mga mag-aaral ukol sa block coding at flowchart. Ikalawa, makatutulong ito upang masukat ang antas ng kaalaman at magamit ang aralin sa kanilang pangangailangan. Ikatlo, ipakita ang isang simpleng flowchart na nagpapakita ng proseso ng paggawa ng isang sanaysay. Ikaapat, ipakita ang mga pangunahing simbolo tulad ng oval o start o end, rectangle o process, diamond o decision, at arrow bilang koneksyon. Ikalima, ipatupad ang bawat isa sa mga ito gamit ang isang konkretong halimbawa ng proseso sa paggawa ng dokumento. Ika-anim, magpagawa sa mga mag-aaral ng isang simpleng flowchart ng proseso tulad ng pagsusulat ng liham. Gabayan sila sa paggamit ng tamang simbolo para sa bawat hakbang o proseso. Ika-pito, makatutulong ito upang masukat ang antas ng kaalaman at magamit ang aralin sa kanilang pangangailangan. Ika-walo, buuin ang flowchart at block coding representation ng proseso sa pagluluto ng spaghetti. Ika-siyam, sagutin ang mga tanong at magbigay ng feedback habang sila'y gumagawa. At ang panghuli, hayaan silang magbahagi ng kanilang mga obserbasyon at ilahad ang mga tanong. Ika-11, talakayin sa mga mag-aaral ang mga susunod na hakbang para maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa block coding at flowchart. 12,
magbigay ng mga resources o sanggunian at aktibidad na maaari nilang gamitin para sa karagdagang kaalaman. Sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Una, bakit mahalaga ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga simbolo at koneksyon sa isang flowchart? Ang sagot, mahalaga ito para tiyakin na malinaw at tama ang daloy ng proseso na nagiging basehan para sa wastong pag-unawa at pagsasagawa ng mga hakbang. Ikalawa, paano ito nakatutulong sa pag-unawa ng iba't ibang mga tao sa isang proseso? Ang sagot, nakakatulong ito sa pagpapalinaw ng proseso para sa lahat, kaya't mas madali nilang mauunawaan at masusundan ang mga hakbang na kailangan nilang gawin. Banggitin ang mga hakbang na iyong sinunod at kung paano mo ito inilahad. Sagutin natin ang mga sumusunod. Una, paano makatutulong ang basic process flowchart sa pagpapakita ng mga hakbang sa paghahanda o pagluluto ng iyong paboritong pagkain? Ikalawa, ipaliwanag kung paano mo ginagamit ang mga simbolong biluhaba, parihaba, hugis tiyamante sa pagbuo ng isang flowchart para sa proseso ng paglalaba ng mga damit. Pabaong pagkatuto. Balikan ang mga pangunahing konsepto ng black coding na natutuhan sa aralin. Ipasagot ang mga tanong na ano ang black coding at paano ito o paano tayo nakagawa ng programa gamit ang blocks. Ikalawa, ano ang mga pangunahing simbolo sa algorithm na natutuhan mo sa aralin? Paano mo sila iniisa-isa at naiuugnay upang maipakita ang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang sa isang algorithm? Ikatlo, paano ka natulungan ng araling ito na mas maunawaan ang pagkakaiba-iba ng bawat simbolo at ang kanilang mga gamit sa pagbuo ng mga algorithm? Ikaapat, ano ang mga bagong kaalaman o kasanayan na iyong natutuhan mula sa pag-aaral ng basic process flowchart? Paano mo ito magagamit sa iyong pang-araw-araw na buhay? Sagutin ang lahat ng katanungan sa iyong kwaderno. Pagsusulit, basahin at sagutan ang mga tanong. Piliin at isulat ang tamang titik lamang. Number 1, ito ay isang serye ng mga instruksyon na kinakailangang gawin ng isang computer upang malutas ang isang maayos na tinutukoy na problema. A. Arrangement, B. Algorithm, C. Bloke o D. Code. Ang tamang sagot ay letrang B. Algorithm. Number 2, ito ay isang paraan ng pagsusulat ng code na gumagamit ng mga pre-built na bloke o mga bahagi upang lumikha ng isang programa. A. Algorithm, B. Debugging, C. Black coding o D. Flowchart. Ang sagot ay letrang C. Black coding. Number 3, ito ay isang diagram na nagpapakita ng mga hakbang sa isang proseso. Karaniwang ginagamit ang flowchart para ma-visualize ang sunod-sunod na mga aksyon o impormasyon na kinakailangan para sa pagsasanay, pagdodokumento, pagpaplano at paggawa ng desisyon. A. Algorithm, B. Flowchart, C. Black coding or D. Debugging. Ang tamang sagot ay letrang B. Flowchart. Number 4, ito ay isang higit parihabang bloke na naglalaman ng isang hakbang
o aksyon sa algorithm. A. Arrow, B. Desisyon, C. Input o output o D. Proseso. Ang tamang sagot ay letrang D. Proseso. Number 5. Ito ay hugis parallel na bloke na sumasagisag ng input o output ng data. A. Arrow, B. Desisyon, C. Input o output o D. Proseso. Ang tamang sagot ay letrang C. Input o output. Number 6. Ito ay karaniwang ipinapakita gamit ang simbolong bilog na may nakasulat na start o end. A. Desisyon, B. Proseso, C. Input o output o D. Pagsisimula at pagtatapos. Ang tamang sagot ay letrang D. Pagsisimula at pagtatapos. Number 7. Ito ay isang hugis diamanting bloke na naglalaman ng kondisyon o desisyon na dapat suriin. A. Desisyon, B. Proseso, C. Input o output o D. Pagsisimula at pagtatapos. Ang tamang sagot ay letrang A. Desisyon. Number 8. Ang mga linya ay nagpapahiwatig ng pagkakasunod-sunod sa daloy ng proseso. A. Arrow, B. Desisyon, C. Proseso o D. Pagsisimula at pagtatapos. Ang tamang sagot ay letrang A. Arrow. Number 9, ano ang unang hakbang kung paano ginagawa ang block coding? A. Pag-execute, B. Pagpili ng bloke, C. Pag-arrange ng bloke, o D. Pag-configure ng bloke. Ang tamang sagot ay letrang B. Pagpili ng bloke. Number 10, ang huling hakbang sa paggawa ng block coding ay A. Pag-execute, B. Pagpili ng bloke, C. Pag-arrange ng bloke, o D. Pag-configure ng bloke. Ang tamang sagot ay letrang A. Pag-execute. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!